Well done. Bayan, magandang hapon po ng Friday, September 20, 2024. Thanks God, it's Friday at nandito na naman po tayong muli para continuous on the base program natin po ang Kuya Ed TV. So, practice na po ito. Alam niyo na po ang susunod kong sasabihin ay ang paghangyo ng isa pong panalangin. Sa mga kapatid naming Islam, Assalamualaikum, nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan ay sumapuso nating lahat sa ngalan ni Allah. So sa mga kapatid kong Kristiyano, sukran po sa mga kapatid namin Muslim, sukran. At yuko po natin ang ating mga ulo para po sa panalangin. Dakilang Ama, luwalhatiin ang iyong napakadakilang Ama, pangalan Ama, sapagkat ikaw lamang po ang tanging Diyos na aming kilala, wala na pong iba. Maraming salamat po Ama sa patuloy mo pong mga biyaya at pag-iingat sa amin, especially po sa sambayanan ito. Patuloy po nawa Ama na maging masunurin at mapagmaluwalhati ang sambayanang ito, Ama, sa iyong napakadakilang pangalan, Ama, sapagkat ikaw lamang po ang aming Diyos. Hiningi din po namin, Ama, na mapatawad mo sa aming mga pagkukulang sa pagiging makasalanan namin at bilang tao, Ama. Sa lahat po ng aming panawagan, Ama, ay maraming salamat dahil sa paunti-unti, Ama, ay may nagre-react at may mga action po sa likod po ng aming panawagan. At umaasa kami, Ama, na ang lahat po ng aming mga panalangin, Ama, ay amin pong nakamit sa ngalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na iyo pong bugtong na anak. Amen. Bayan, good afternoon pong muli. At nandito naman po tayong muli para i-discuss at talakayin yung mga panibago. Pero alam ko po na ito po ay mga viral na. Pero inuulit po namin bilang isang imbitasyon at pagpapasalamat. Keep on touch lang po sa ating monitor po para at least kahit papaano po. At ang una po ay ang katotohanan tungkol po sa pangyayari na pag-ipit po, malamang ito po ay isa sa mga katotohanan tungkol po sa mga reklamo. At humahantong po talaga na mahuhubaran ang mga buhaya sa ating gobyerno. Dahil din po mismo sa kanilang kalapastanganan at kapabayaan, sa kanila pong pagiging estupido. At sa pag-akala nila kanilang panahon ngayon, kaya ang lahat po ng pananamantala ay kanilang ginagawa. Isipin nyo to, sa 6th District of Manila. Pag sinabing 6th District, alam nyo na agad, Mr. Benny Abante. Alam nyo po ba na ang kanyang ang kanyang asset is 1.7 million, then 1.8 million armor car, and then the other sa much of in a certain siguro kung di ako nagkakamali is 3 malalaking bahay o bungalow, no? Ibang talaga ang kita kapag nasa gobyerno. Wow. Patuloy lang Mr. Benny. Dahil sa mga bira mo kay Marcoleta, nagdo-double zero ang pagbabantay sa inyo, pati na si Estela, pati na rin si Saldico. Lahat po kayo, hindi po kayo makaliligtas. Sinasabi ko na po sa inyo na ang taong bayan ay nagbabantay sa inyo 24/7. And also your access will be guarded accordingly. Klaro? Saan ka nakakita? Nakamputa naman, Meron kang 1.8 million armor. Mr. Abante,
Para saan yung armored mo? Papatayin ka na ba ng taga Manila sa kawalang-hiyan mo? Ano, you supporting again? Those goddamn element of the New People Army? Mr. Abante, marami kaming nalipay thank you po, Ma'am Davao Indes. Thank you po, Ma'am Agnes. Thank you po. Alam nyo, hindi po kayo makakaisa. Dahil ang initiative po ng taong bayan, hindi nyo po maisip. Nagkakaisa po ang taong bayan to locate whatever evidence may be found on you. Plus ang COA will giving you a notice of misallowances. Hindi na po kayo makaaatras at makatatakbo. As per Congressman Marcoleta, you are now adhere and be physically noted in sense of the cabinet is concerned regarding the budget. Huwag ka mag-stay sa budget. Concentrate ka sa budget. Hindi po kayo, COA will submit report regarding misallowances. Armored car, Mr. Abante. Why? Bakit kailangan mo ng armored car? Are you threatening by yourself sa Nabagan, Mr. Abante? Pagbantay ba? Ingat. Maraming mga joker. Kahit anong bara mo, kahit anong op mo, sa yung, thank you po, sa inyong mga frontage covered profile, automatically po yung mabubuksan. Alam mo yung mga hacker, magagaling po yan. Ang tanong, yun lang, BBM hacker ba? Duterte's hacker. Ang pinakamagaling sa lahat ng hacking, Dadilawan hackers. Tinan mo, 1.7 million plus 1.8 o 18 million armor. Hello, 18 million. Kaabante. Atras ka na ngayon. And other own property. Marvelous own property. Tapos yung nakalabas sa'yo, viral yung dila mo para kandila ni Satanas. Sabi mo sana, sabi mo pa, oy, kitang-kita ang iyong mukha. Pastor ka pa naman. Pastor ng kadiliman. Pastor ka ni Satanas. Alam nyo, kung yan ang mga banat ninyo, yan ang mga programa nyo, balik kayo. Di bali na lang tong programa ni Kuya Ed, direct to the point kasi walang paligoy. Diretsuhan. Mas maganda na po ang diretsuhang usapan. Diretsuhang usapan na po tayo, wag natin magpaligoy-ligoy. Wala rin pong kwenta, magpaligoy-ligoy ka. Maaamoy din namin kung sino ang pagkatao mo. Ha? Pangalawa, anak ng putang na. Mga banat po more. Sa palagay mo, Mr. BBM, etong line-up mo ay may pag-asa pa bang pagkatiwalaan ng taong bayan, Mr. BBM? Kaya nakalagay man sa'yo rito, Marcos line-up. Ha? Compromise not to be elected again. Pinaparinig ko lang sa'yo, compromise not to be elected again. Kaya nga, ang sabi doon sa isa, BBM, hanggat ang kahihiyan ay kaya pang i-cover, you have to decide it. Makikita mo, pag nagkaroon ng EDSA 4, people power, si Amy Marcos nagsasayaw sa gitna, sa harap ng Aguinaldo tsaka Krame. You.
Only you. F-U. Tandaan mo to. Again, number 1. Sa Marcos lineup. Fuck you! Fuck you! Sa palagay mo, itong ni-line up nyo para sa Marcos lineup, may boboto pa ba rito? Kay fuck you? Alam mo, ang lahat ng bagay may expirations. And the time will come, mo expire na ka. Tingnan mo, tulungan mo naman si Nobarete. Kawawa naman si Nobarete ba? Dati, kung may 100 kilong isda ang naiuwi ni Nobarete, pang salba sa kanyang gamot at sa sarili, ngayon, kulang na lang tapon-tapunan. Siguro mga 3 kilo, 4 na kilo makauwi, makabiling gamot. Kawawa si alam mo ako, total, kapag nasanay na sa kadamutan, pagiging boksingero, baksidor, wala na yan. Hindi ka na makikinig. Then siyempre, nandiyan si Tulpo. Hey! Alin Tulpo? Erwin? Siguro, meron kang 20%. Kasi marami ka rin na tulungan. Binay! Kahit kabarad namin ng ama mo, hindi ka naman, no pa rin kami. Tolentino, the plastic man, the plastic general. Nung alam niyang maalanganin siya, kaya mawala na si Duterte at namayagpag ng Uniteam, takbo siya agad sa Uniteam. Ka-plastic! General ka pa naman. Hayay! Kaya manggagamit. So, tapos agad ang istorya mo. Ambot lang kung sa Retirees Association, may boboto pa sa'yo, congrats. Amy Marcos. Kaya lang nakasumpa na po kami, Ma'am Amy, na no and no again to the Marcos. Siguro, Ma'am Amy, gamitin mo na lang yung panahon na ika nga nandyan ka pa at nandito kami. At double tap lang po sa screen. Yan. Pero nakakasakit po. Kasi hindi ka po nagsasalita ng totoo. Kung ikaw mismo na alam mo na hindi mo kapatid si Marcos, nagsabi ka na. Sa pauna pa lang, may ginawa ng katarantaduhan si Marcoting, sinabihan mo na agad. And I warning you, you are not the blood of my fathers and my mother. But on the other, siguro, blood to blood. Ano yan? Jumping blood? O over the blood? Jay banger blood! Putang ina. Tapos na. Di sana minahal ka pa ng tao. Magtatapos na naman ng taon. Matatapos na naman ang ano ninyo. Wala ka pa sinasabi. Mano, sabihin mo, Mr. President, hindi ka naman namin anak. Sinira mo ang reputasyon ng aming magulang. Panahon na para sabihin namin at malaman ng publiko at taong bayan na your administration will be enough and ended. Mr. President, enough is enough, Mr. President. Hindi niya sana, ate. Gawin mo yan. Maniwala ka, hindi ka mawawala sa eleksyon. Basta ikaw lang. Hindi kasama si Sandro. Si Sandro, ano ba yun? Jay Banger? Ano ba yun? Joke. At si Lapid. Woy, putang ina, kapitan! Kapitan. Hell, kapitan. Kapag naputanayan nyo, ako, magre-resign ako. Nako, tangina, na pagka akala mo nasa mapulang araw na sab ka, ha? Alam niyo yung plastic yan. Kahit anong gawin niya, katulad yan na isang ahas. Ang ahas ay kahit ano pang ipasuot mong damit, ahas pa rin yan. Manunuklaw at manunuklaw pa rin yan. Kaya hindi ka nakarapat dapat. Wala. Tapos na ang maliligayang araw mo, General.
Emilio Jacinto Aguinaldo El Monumento. Abalos-los, wala na talaga. Zero, walang anino, walang negative, basta Abalos, hindi mananalo. Abalos-los, marami ka pang hindi ka makakatakbo. Pag ikaw ay tumakbo, together with the files against you, by the Kingdom of Jesus Christ, tarantado na ang COMELEC. Kasi nakalagay sa panuntunan sa Omnibus Code na bawal tumakbo ang isang kandidato habang may dinidinig o kung ano pa man na meron itong hinaharap sa korte. Meron kang hinaharap. Isang tambak ba? Sabi mo. So, hindi ka rin makakatakbo. It's good to you. Gaba. Gaba lang yan. Ang gaba, nasaba. At si Tito Soto. Wow! The Magician. Tito Soto. Never. Yung Soto lang na nga inaantay ng Kongreso at ng Malacanang yung anak mo. Yung isa, yung mayor ng Pasig. Yan. Baka may pag-asa. Yan. Yung kay Connie Reyes. Yan. Pero ikaw, kahit magdalawang Soto pa kayo, si Bico at saka si yung basketball player, di na mo. The time is ended. Tapos na mo. Tapos na. Expired na mo. Expired. At si Pia Moran, ang simpleng anak ni Kompanyero. Yung kasagsagan ng bago pa lang itong tumatakbo si Attorney Kompanyero Cayetano kontra Sebio Pasig. Okay. Si Budot. Revilla. Budot. Budot. Ano ang yung nagawa sa Kongreso? Budot. Budot. Pag tama ng kaso sa'yo, bigla ka na lang nag-wheelchair at meron ka pang para sa leeg. Dong, unsa man yung para sa leeg, dong? Boss, hindi na kayo mananalo, boss. Iyon ang Cavite. Iyo pati yung Tondo. Iyo pati yung Parañaque. Iyo pati yung upuan mo. Iuli mo na yan dong kay nagid mga agimat nyo. Wala na. At si Villar Camilla. Kaya pala may Camilla ho. Okay. Okay. No? Dapat isa rin ito maimbestigahan si Villar. Siyempre sasabihin niya, may business kami. At ang business namin ay mga subdivision. Yun nga. Yun nga yung dapat imbestigahan. Well, kuwa ang bahala po sa inyo. At ito nakakatindi. Bayan, meron ba kayo napapansin sa hearing ni Alice Guo? Yung kanyang attorney. Yung kanyang attorney walang kurap. Yung nakaganyan lang, walang kurap-kurap. Ganun lang. Napagsususpetsahan base sa kanyang mental and behavior as an ok attitude ay he become robotized. Yan po ay hindi lang po puna ng ating mga local, kundi pati na rin po yung mga professional sa ibang bansa. Handling investigations, yung plural investigation po na yung mga psychologists ba, tinitignan kanila. Kasi ang normal na tao, 60 to 80 ata, 60 to 80, kukurap ang mata mo. Kukurap. Pero siya, walang kurapan. Walang kurapan. Walang kurap ba? Tapos kita mo, yung focus ng kanyang mata, hindi gumagalaw. Yung ganun lang ba? Hindi yan gagalaw. Ganun lang. Bagay ba sa akin? Uy, salamin na po ako. Bagay ba ganun? No? Obviously, yan din po ang dapat pag-aralan na naman ang putang ina, ng ating mga alagad ng batas, ng mga kinauukulan, na meron na pala ngayon projected. Daw be, kung
explosive yung ano na yan, yung robot na yan. Meron palang dinamita sa loob ng katawan. Then aspiringly, magiging robot na rin si Alex, Your Honor. Pag naandyan na kayo lahat, sabay-sabog, bam bam! Calling the attentions of the Senate inquiry, what we call security. Idaan ninyo ang mga tao na kasama ni Alex Guo at si Alex Guo sa isang metal detector. Kay magsisi na mo pag nasabugan na mo. Yung mga ganyan nakakabahala, bayan. Nakakabahala. Kung patanga-tanga ang security commander nyo dyan without any comprehensive planning to determine if you are human or not, sa ganito po, ang nagparamdam po sa video na to ay isa ring nag-iisip ng himala. Nag-iisip po siya ng himala na baka why if kung sakali. No? Idinadaan ito sa komprehensibo na mga staff muna, attorney muna, di ba? Susunod, si Alex Guo na. Si Alex Guo, ngingiti-ngiti, pero makita mo, they're never interfering their eye para kumurap. Yun po ang isa, basically, in the component of bionicism, ng pagiging bionic. Nalilimutan ng mga gumagawa ng mga robot ang pakurapin ang mata sa tamang segundo kung ikaw ay human being or not. Ang counterintelligence po ng United States ay ginagawa po yan. Apparently, they try to clone and that clone will be act as a president katulad ni Biden. Ilang beses na. Humarap sa hindi naman dapat pagkaharapan. Nangamay sa hindi naman dapat pangkamayan. Yung mga ganyan malicious act, it is confirmed po na hindi siya regular at natural na human being. He is what we call this bionic. Pero dapat maalarma po tayo sa pagiging ganyan kasi security is concerned and life, also the property. Kapag sumabog yan dyan, gawa ng robot, kaya ako advice lang bayan kung may nakikinig na mga security sa Senado, you are allowed to conduct your own premises procedure. Yung double security in assurance. Ipadaan lahat, walang lalampas. Mahirap yan, tinan nyo, one day. Nung sinabi ko nga sa inyo, natataka si Alice Guo. Putang ina. Inanon nyo pa kami na, ano tawag nyo sa amin? Advice lang yan. Ano lang yan ang destabilizer? Well it done. Tulad na naman ito, nagsasalita na naman tayo na tama ang komprehensibo kasi sino ba ang maniniwalang tao ka kung ikaw gumagalaw, nagsasalita, harap dito, harap doon, gumagalaw ulo mo, pero ang mata mo, hindi kumukurap. Isa lang ang iisipin ko sa iyo, balbal ka ba o robot? Pero pagbantay mo ba, huli na, maningkamot na mo, dito na mo sa sementeryo, pag nagising ka, sa hospital ka. Total, mabawasan lang naman yung mga buhaya at saka magnanakaw sa Senado. Okay lang. No comment. Ang tanong na naman, nasaan na naman sa tunay na Alice Guo? Iba naman ang mukha ng babae. Di ba? Yung mga puna po natin yan po ay totoo, pero dahil nga nasa kanila ang poder ng mga lintik na yan, binabaliwala lang po yung mga ating puna. Ito, naisa na kayo. Puna po yan ni Kuya Ed. Puna pa yan. Inoobserbahan ko yung mga galaw ng mga abogadong pabulong-bulong. Then next, yung mga salitang ganito, ipinagdidiinan, hindi aalis. Kapag sinabi mong hindi ka aalis, ang totoo niyan, aalis ka. Katulad ba sa maninggote?
Maninggite. Kumukuha ng tuba. Nung, nabay tuba, wapag yun dong. Pero, hubog na siya. Oh, sabi niyo wala kayong tuba. Lagi. Huwag mo akong tuba. Pag iningon na akong wala akong tuba, na akong tuba. Pag sinabi ko na akong tuba, wala akong tuba. Maumana ba? Utok ba? Utok mananggiti kailangan nyo. Kana, titingnan nyo. Viral po ngayon sa social media yung attorney na yan. Tingnan nyo mula ulo hanggang paa yung kanyang act of behavior. Robotic. Pangalawa, hindi po kumukurap. Robotic din. Yan ay abogado ni ni Alice Guo. Tayo ba'y nakita na? I assure you po, hindi po. Wala po. Ganon. Pero patangatangan nyo, masabugan kayo dyan ba? Alam mo, minsan ginagamit namin ang aming malicious act of interest doon sa yung mga galaw na kakaiba. Yun po yung maganda pong pag-aralan kung physically and basically iko-condemn mo yung composition na why if ba? Why if? Pero kung why if nga, that robot brought a TNT on his, what we call this, metal body. Kasi, siyempre, attorney ko, pero hindi naman, I am a part of the legal, hindi naman kumukurap. Hey! Ingat mo. Total, magiging malisyoso na rin man lang tayo, gamitin natin ang pagiging suspechador natin na maligtas natin ang ating buhay. Why if ba? Why if standard operational procedure of being security and bodyguard? Why if? Yung mga bodyguard yan, yung mga security detail, huwag nyo sabihin, iba ang doctrine nyo kaysa doctrine sa amin. Ba't lang kung ang doktrina sa inyo, mga ilam ng katulong, mayordoma. Pero kung original kayong bodyguard or security or aid, and you are graduated in a commission, in a training center, implementing and employing your procedure of security as you are protecting to your protector. Baliktad. And you are protector of your protectee. Joke lang. Yung maging malisyoso, puta mo, eto napapasin ko to, hindi na umunguya, hindi na umiinom, hindi na umuutot, hindi na nakatitig lang. Bay, putang ina. Ano ba to? Manikin ba to robot? Ingat, bayan, ingat. At mahirap na. Obviously, we are calling the attentions on security personnel, security commander or security officer detailed on any post of hearing that being conducted on the Senate. This please allow all the guests, all what we call this ang tawag nito, all counter details and guests be invited will pass by on a one way. Isang way lang. Pag hindi mo nag-ingat, tanawi lang. Kasi nasa viral naman. Kayo, kung ayaw ninyo, wag nyo. Wala naman tayong magagawa. Kung gusto nyo, siyempre, may paraan. Pero kung ayaw nyo, maraming dahilan. Kasi yan lang ang pumapasok sa aking isipan at sa grupo namin kahapon. Nung tinignan namin, habang nagkakape kami, doon sa officer, malapit sa may officer club. Usap kami, ganyan. Sabi niya, Sir, Kuya Ed, tingnan mo to. Usually, this is normal. Sabi ko, hindi yan normal. Robotic na yan. Mostly, ginagamit yan sa mga pang-execute sa mga lulundag ng building, masasagasaan, masasaksak, mga ganyan na mga dating niya. Robotic yan. Isa lang ang panel control niyan. Pero ang mahirap niyan,
kung magdala yan ng TNT, patay ang putang inang Senate. Kaya nananawagan po kami, stage through stage ito. Total, natapos naman tayo rito sa line-up ni Marcos ng balarin mga kwenta na. Nagpapayaman na lang ito ng mga husto. Kaya po, ganito, dito naman po tayo. At isang bagay po na inuulit namin, bayan, this information that I am releasing is comprehensive and confirmed prior doon sa international, no? At ito po ay nakapag-release na po ng mga foreign news regarding and appearing that the Philippine government, state through the American government, have what we call this agreement, na ang Afghan refugee ay hindi po 50,000, bagkus 150 to 300,000. More of this 70% of this Afghan refugee are being served to CIA. They are trained commando. Daw be, ang 70% ng 300, ilan? Lahat yun, puro komando. Agawin yung base ninyo. Dahil isipin nila, wala yung AFP. Putang ina, puro lang yung forma. Yung dapat na rin po maalarma tayo dito sa Visiting Forces Agreement. Dapat to, ino-off na yan. Dapat to po, yan ang inaasap na talakayin. Inaasap na talakayin. Umalis sila rito. Kung gusto nila, bayaran na lang natin yung materials meron sila. Tutol, yan naman ang purpose ng Amerika. Bumili lang tayo ng weaponry sa kanila. And then dali na nila yung 300,000 ng mga mababaho na Afghan na hindi naliligo, ang lalakas ng anghit. Hindi na nga mabigyan ng serbisyo yung lumulubog na komunidad sa National Capital Region under BBM administration. Abay, magdudugang pa ba yan ng 300,000 Afghan that never been showered? Tangina Marcos, yan na ba ang tingin mo sa Pilipinas, Marcos? Bongbong, yan na ba ang tingin mo sa amin, Bongbong? Yan na ba ang tingin mo sa Pilipinas, Bongbong? Na kayang-kaya mong gawin yung isang bagay without delegating and informing our public? Bakit nangailangan ka pa ng Senado kung di mo man lang ipapanukala sa Senate ito at saka sa Kongreso? Putang ina, ginagawa mo na lang alagaan. Pati yung mga hindi buhaya nadadamay sa putang inang buhay to. Oo. Kahit hindi ka magmura, mapapamura ka. Katarantaduhan na ito eh. Putang ina, lantaran na ito. Ano ang plano mo sa 300,000 Afghan refugee? Aba, Bongbong Marcos, sumagot ka. Kaya ang declaration at ang agreement nyo ay hanggang December 4. December 4, ang Amerika na ang may kasagutan. Diyan na po mag-uumpisa ang gulo ng bayan. Civil war na tayo nito, putang ina. Putang ina, pag-addict talaga, walang matinong pag-iisip. Di ba wag mo kaming bigyan ng mga programa, putang na, kunyari hindi namin alam na kinakawat ninyo yung kaba ng bayan. Kunyari na lang ang putang ina, hindi mo kami ginugutom. Kunyari na lang, hindi kami mga unemployed. Kunyari na lang na nilalapastangan ng mga kapatid natin ng mga OFW sa ibang bansa. Kunyari na lang, hindi mataas ang tubig. Kunyari na lang, hindi mataas ang ilaw. Kunyari na lang, hindi mataas ang pamasaya at ang oil. Pero ang putang ina, hindi na namin matanggap ito. 300,000 Afghan waiting. Kahit pa sabihin ng Amerika na sila ang gagastos, di pumunta sila sa kanila, sa Amerika. Ang laki-laki ng lupa ng putang inang Amerika na yan. Bakit dito sa Amerika? Because of what? Under negotiation table again.
Ayaw i-release yung Wealth for Humanity hanggat hindi nasusunod ang kagustuhan nila. Ganun ba, baby? Kaya gusto nyo i-interfere yung kaso na sinasabi ninyo ni hindi pa nga sinong korte ang nag-decide na si Pastor Kibuloy, yung Kibuloy na lintik na Kibuloy na yan ay talagang may kasalanan. Anong korte sa Pilipinas ang nagsabi na bistado na o nabistahan na si Apollo Kibuloy? Na siya po ay nang-rape. Siya po ay may ganitong kaso. Anong korte? Sinong korte? Di ba wala lahat akusasyon? Hindi ninyo ibinibigay yung right and then ito lang pala, ang kabila pala nun, ito pala ang programa, Mr. BBM. Magdadagdag ka, saan mong gagamitin mo yan? Para hindi matuloy ang people power? Ako na magsabi sa iyo, Mr. BBM. When people decide to move you down, kahit pagsamahin mo pa yung mga putang inang supot na Amerikano, you will be down. Dahil walang batas na pinatutupad sa international at sa local base sa ating konstitusyon na pwedeng mag-interfere at makialam. Maliban na lang kung ikaw ay tatawag at hihingi ka ng tulong ng isang chopper to go on Poway that located in Hawaii. Ngayon, nagsasalita na naman si Kuya Ed ng katotohanan, ang putang inang yan, eto na naman tayo. Destabilizer na naman si Kuya Ed niyan. Pero ikaw, na may kakayanan mag-isip, hindi nag-iisip, hindi kaya ikaw ang destabilizer? Ikaw na may kapangyarihan na ipatigil ang pagnanakaw sa korte, pagnanakaw sa Senado at sa Kongreso? Hindi kaya ikaw ang destabilizer? Pagkatapos na orderan mo na ipadeposito yung 89 billion ng PhilHealth, ilagay mo sa National Treasury, hindi kaya ikaw ang destabilizer o kinanamitin? Grabe kayo, grabe ang ginagawa ninyong pagbibintang sa taong nakakakita lamang ng tamang hakbang at tamang nangyayari. So magsalita kami ng katotohanan, destabilizer na kami. And that is why, Mr. BBM, inihatid ka namin sa upuan kung bakit ka naging presidente ngayon. Kami ang tunay na anino ng 31 million na wala ng suporta para sa iyo, Mr. President. Dahil kami ay destabilizer. Samantalang ikaw, nakakawer. At sa mga katropa naming mga sundalo, huwag nyo kaming tawagin destabilizer. Just think 100 or 1,000 times before you say destabilizer kami. Nakakasama ng loob. Sa totoo lang. Pero ito na to kasama na to sa laban namin. Ang ituring nyo kami ng ituring sa hanggang saan gusto ninyo. Pero as long na ang taong bayan ay nananalig na kami ay para sa kanila, lalaban kami. Hindi kami ang tunay na destabilizer. Ang Voltage 5 ang tunay na destabilizer. Si Marcos, sino pa? Si Romualdez, sino pa? Si Saldico, sino pa? Ang Kongreso, sila ang mga tunay na destabilizer. Thank you po, ma'am. Alam nyo, yung text nyo sa kabila akong programa, grabe naman kayo sa mga text ang putan. Itong mga dilawan, grabe. Parang makapagmura sa akin, parang
ako ay napakain nila. Hindi mo nga kaya humarap sa akin. Dito lang ako sa Bukidnon, hanapin niyo ako. Face to face tayo. Pagsisigawan namin sa inyo na kami ay hindi destabilizer. Kami po ay tinig ng bayan. Dahil kami po ngayon ay taong bayan na. Kayo ang mga lintik na destabilizer. Ano ang plano mo sa 300,000 na Afgan? Ipaasawa mo sa mga Pilipina na mga nagsasayaw sa Facebook at saka sa TikTok ng ubad na bakat ang giti? Kapag nabaha ang Pilipinas, ang putang ina, doon ka magbibigay ng ayuda sa taga-Afgan? Nung nangyaring baha, putang ina, ang baha nasa National Capital Region, naamudya sa Davao nagatag ng ayuda? Sa palagay mo, may karapatan kayong tunay? Trabaho nyo ba yung putang inang niyang magbigay ng ayuda? Hindi nyo trabaho yan! Ang may trabaho niyan ay ang DSWD at ang Social Welfare and Development. Sila po ang dapat nyong atasan, hindi po kayo. At meron pang 5,000 at 5 kilong bigas. Nukin na naman. Bong, wala na sa ayos talagang mo, Bong. Walang tumama sa ruleta ng yung mga pangako sa una nating pagpupulong hanggang pangalawa, hanggang pangatlo. Utang ina, tanga kasi kami, nanalig kami sa sinasabi mo. Kung si BP nga, naloko nyo, kami pa kaya? Pero hindi na kami magtatagal sa iyo. And we are describing ourselves in decision. Ang 31 million ay inatras na ang suporta sa iyo. Ang 31 at ang 32 ay ang solido ngayong sumusuporta sa isang kandidato. Hindi namin kailangan yung mga ulul mong mga line-up. O matatapos na naman taon, hindi mo to kayang. Hindi, alam namin ang style mo, Mr. Marcos. Aantayin mo yung December 4. Kasi sa December 4, babaybayin ka na ng Amerika. O I decided, and this is our agreement on December 4. It will take to implement. God damn, sana bagan. Fuck you. Hindi kami tanga, Mr. President. Hindi kami tanga. Then finally, bayan, ang katarantaduhan at kabastusan ng Kongreso, kasama sa picture. Alam mo kung mga sino? Estela, Brosas, talagang inipit nila. Ang problema, may mga kapatid na naandoon, nagmamanman. Huwag kayong magtitiwala sa loob ng ng plenary na walang mga mata. Huwag kayong maniniwala. Ang lahat ng galaw ninyo dyan sa plenado at saka sa Senado, bilang na bilang at noted pa. Masama ang loob. Hindi lang si Mr. Marcoleta, pati na ang iglesia na unang nag-atas na gamitin mo ang arena. Na solemnly pinagdadausan niya ng mga evangelical na activity ng iglesia, pero dahil nga sa nagkakaisa kami sa pananalig at paniniwala sa iyo, pinagamit sa iyo ng iglesia ang arena. At ngayon, tahasan mong binabastos. At ng mga tao, wag mong sabihin yung putang inang mga nasa Kongreso, hindi yan kumatok sa pintuan ng iglesia. Wag mong sasabihin porque tumakbo ka ng Senado, hindi ka lumapit sa iglesia. Wag mo rin sabihin sa Kongreso, wala kayong nilapitang iglesia.
Governor ka man, mayor ka man. Tapos bastusin nyo ng ganyan. At gusto nyong subukan na parang Kingdom of Jesus Christ. I will tell you directly. Tangin na na bagan. I tell you directly. Baka bigla yung mga security mo at yung mga pulis na iglesia, putang na, mga manguha ng barilya sa loob ng kampo. Mangutana mo kung gaano kasolido ang iglesia sa AFP at PNP. Mangutana mo. Bugok. Tapos itong ginagawa ninyo, pagwawalang hiya, sobra. Tapos itong si Paduano. Ito si Paduano, dati itong team leader to ng mga Sparrow. Pero marami ring Sparrow na pinatay ng AFP. Hindi sila dapat katakutan. Ang banat lang sa kanila, pabilisan. Kasi ang sundalo na uniforme sila, hindi. Bumabahig sila sa anino ng karuwagan. Kasi kung totoong matatapang sila, nag-uniforme sila. Kahit yung mga MPA, hindi naman makababa ng bayan na. Mag-uniforme silang MPA. Birat ka mo, iringayatik na. Yan mo yung galaw ni Paduano, yung mga ano niya, script niya. Susunod yan si Paduano naman. Hindi kayo makakalampas. The people and the nations are intelligently looking for any of the information that may be accurately be used against you. Ang taong ba, hindi ka ba naniniwala? Ang taong BBM, ang taong bayan na ang gumagawa ng lahat ng resources. Tingnan mo. Huwag ka kasi batak ng batak, putang ina. Tingnan mo, manood ka ng tingnan mo yung cellphone mo, manood ka ng TikTok, manood ka ng Facebook, tingnan mo. Kami na ang gumagawa sa social media ng mga viral. Kasi sa TV, yung media stream, hindi yan. Mag-aantay mo na yan. Anong inaantay? Ano ba ang latest na report sa social media? Yan. Ano ba sa timbang natin? Pwede ba nating i-report na si ganito, ay si ganito, ay si Maria? At si Maria ay si Pedro? Isa-census muna nila bago nila sabihin. Mamasama sa pambalita, galing po sa ano? No? Sumigaw na po ng Darna, sumigaw na po si Darna ng ding. Ding! Ang bato! Naa daw sa Imuwa, Bongbong Marcos. Kolokoy. Kakatawa yung mga palusot yung bapane. Pero tandaan ninyo, ayaw nyo bang magpaniguro ba, pagbantay ba kay Marcoleta? Sabi ng butiki. Bantayin nyo ba? Pag nilipad yan, kasama yan. Tanawi lang. Then COA now ordered by, ito yung rason kung bakit iniipit nila si Marcoleta. Dahil si Marcoleta nag-order. Ordered the Commission of Audit that to submit all record and certificate that being released by the COA in a notice na yung tungkol sa pananalapi o yung misallowances ng lahat ng gobyerno na tumanggap. Sa tinagal-tagal, siya sa kanya palang galing yung ano na yan, yung utak. Yung mga nawawala noon ng mga panahon ng gobyerno,
Siyempre, bigla masusunog ang record ng COA. Wala na. Tapos na. Tabla! Tanga na, yun naman eh. Nakikita naman natin agad yung problema eh. Marami na nakapapansin. Putang, nasunugin na natin yung record kasi puta, alam nyo na eh. Ninakaw lang lahat ng record. Ito na ngayon na mahirap. COA ordered by Congressman Marcoleta to submit and to give a report and certificate na sa lahat ng gumamit ng pera ng pananalapi ng gobyerno na merong record ng misallowances. Ito po yung pinakamalalim. Darating po, hindi. Alam niyo po, yung gawa ng isang masama ay hindi pwedeng pagtakpan ng gawa ng may kabutihan. Lagi yang iluluwa. Wak! Wag lang dito sa kasi pag nabi, wak! Sinama mo pa ng wak! Wak, wak! Wak, wak, wik, wik! Wok, wok! Ay! Kakanda ubusan na. Ay, hirap na hirap ako intindihin ito ng Chinese na to. Meron po tayong friend na Chinese, no? Filipino-Chinese ba? Ang text niyo, hanggat si BBM ang Pangulo ay zero at walang mag-i-invest sa ating bansa. Anak ng putang na nadali mo. Nakuha mo. Yung inchik pa nakabasa. Ang inchik pa nakapag-text sa atin. Isipin nyo naman. Ayan tuloy. Putang na nasabi si Kuya Ed. Yung mga network, underground network. Kahit pa over. Ito pong text na to ay tulong lamang ng isang Chinese Filipino. Hindi natin alam, Canada ba? Diba? Australia ba? Diba? Amerika ba? Pero makatotohanan po, alarm lang ito sa kanya. Hanggat si BBM ang Pangulo ay zero at walang mag-i-imbes sa ating bansa. Aka, ching chong chan. Ang mga binabasa ko po sa inyo ay hindi script. Yan po ay mga text ng ating pong mga kasama na kapwa nating taong bayan, nakasama po sa 24/7 na nagbabantay. Kaya kung meron din po kayo na mga gustong iparating na mga impormasyon, may meeting po kami on Saturday bukas. Ihahangyo ko o ipapakiusap ko na i-release na yung isang number na kung po pwede pagte-textan nyo po. Kaya po yung mga nakikinig, kung pwede ko pong basahin ang number sa inyo, text nyo lang po. Kasi yung cellphone namin, pag hindi naka-registered yung number mo, hindi rin mababasa yung text mo kung may kagunggungan ang text mo. At ituturo po namin yung mga validated information kung paano nyo po iti-text. Yung mga validated ba, yung mga call sign information, ganyan. Merong gumagamit po kami emoji. Pag nakita namin na hindi mo yung ginamit, useless yan. So, malalaman natin na ikaw ay taga-subaybay ng Kuya Ed TV dahil alam mo kung ano ang iti-text mo kasi yan ang priority. Then, pwede mo na pong sabihin. Kasi siyempre, pag nag-text ka, rewarded yung number mo, then po pwede po namin i-scroll yun at i-maximize namin yung information na makita ka namin kung sino ka, ano ka. Yan lang po yung ginagamit sa cybercrimes. At yun nga po kasi ang gusto po namin
no, masagot namin yung tanong ninyo at magkaroon po tayo ng aral at programa sa gusto ninyo pong pakatanong sa amin. At ibibigay namin po yung inyong gustong kasagutan. Then kung hindi po kayo established o hindi po kayo kontento sa kasagutan namin, ibigay nyo rin po yung inyong conclusionary. So, my first conclusion is yung aming reply, and then second conclusion will be yung reply ninyo sa reply namin. Yun po ang pinakamaganda rito. Hindi yung cross proponent. Yung bang, kasi ganito, may berde, ganito. Hindi po comprehensive yan. Yung mga banat na emoji smile, Kuya Ed, ako po si ganito. Siyempre, hindi mako-cover yung cellphone number mo. Pero wag nyo na kayong, pag tinext nyo ako, wag nyo akong gumamit ng mga fake account at saka fake name. Ako po si Rosmalinda Marasigan, taga Batangas po ako. Ganito po ang gusto kong ipabatid sa inyo. Ganito po yung report. Nakuha ko po sa kumari ko. Katulad po ng to na. Tulad ito, nag-check na to. Salamat po, Ma'am Min. Thank you po. Katulad po nito. Isipin nyo, may mag-text sa inyo. Ito po yung text. Galing po ito sa sa Chinese community sa ganito. LA ba to? Nevada ba to? Ganito. Hanggat si BBM ang Pangulo ay zero at walang mag-iimbes sa ating bansa. Lilipad ka pa? Mo-travel pa ka? Yan. Tuturuan po namin kayo. No? At we are asking only for the respect na tao din kami. Tapos hindi po kami sanay na para bang binili nyo kami. Tapos parang nyo kami ganito, bayaran po kayo. Ganyan. Siyempre, tatanungin namin paano kami naging bayaran. Meron ba kaming resibo? Meron nyo ba nakita? Mga ganun ba? Kasi, ma'am, ito bayan, ang pagsiservisyo sa taong bayan, komplikado. Pangalawa, nauuwi po tayo sa 2 pintuan lang. Ang impormasyon na may kabutihan at ang impormasyon na wala namang kasaysay-saysat at karapatan. Ako po, gusto ko po yun na may matutunan po ako. Kaya pinagpipilitan ko po na gawin kong bagay na to. Ni-request ko po to sa kanila. Consolidate the report bago po natin i-broadcast. Kaya mahirap na po. Sige tayo ngal-ngal dito. Ligaw na pala tayo. Wala na pala tayo sa tunay na hubog na kinakailangan natin. Wayan. At yun nga po. Pasalamat po kami kay The Abbas Girl na yun po ang sila pong nagbigay ng info. Totoo po eh. Isipin nyo po. Kaya po, bagsak po yung ating ekonomiya. Alam nyo po ba? Nanakawin pa. Puta ka, nanakawin pa nung ilan lang. Kilala naman natin. Kitang-kita naman natin. Obvious na obvious. Butata na sila. Pero ipinaglalaban pa rin nila na malinis ang kanilang pagkatao. Pero ang putang na, lamon sila ng lamon, pera ng bayan. Ito si Stella Kimbo. Sige nang attend. Nawala na yung kanyang mga milyones na ite. Yung mga bato-bato ba? Mga diamond ba yan? Pearl. Nawala na. Hindi niya na sinusuot yung kanyang ite ng dagat. Pearl. Obvious. Alam na. Nakita na eh. Huli na yung aksyon mo. Late na. Ginawan ka na ng report. At confirm yung report base sa kung saan nakuha ang data. Kahit hindi mo na yan suotin, nakabakat na yan sa mukha mo, magnanakaw ka pa rin. Ano mo yan? Sunod-sunod yan. At tinan niya, manood po kayo, hindi yan aabot ng 1 linggo, hindi po aabot ito. Hindi po ito aabot ng September. Tanawin yung mga sunod-sunod na mga investigasyon. Bigla na lang si Stella, bigla na lang si ganito, lalo na yung DPWH.
Oh, yan na. Lahat na po sila. Sino yan, ma? Si Commander daw. Nagtitig siguro, napapanood niya yung live ko. Kaya tumatawag sa akin. At yun nga po, no? At obviously, nakikita na po natin ang kanilang mga nakakautal na mga rason. Susunod, babalik na lang po si Estela Kimbo ng 2nd District ng Marikina sa huwag naman tricycle. Paggamitin nyo naman ng pick-up kasi kayang-kaya na yan. Yung pick-up, 250 ang sahod mo monthly, o pwede mo. Kaya mo na yan. Kasi magkano lang ang monthly niya. Diba? 30, 50. Kaya mo na. Kung 250 ang sahod mo, kaya mo na magkaroon ng pick-up na bara, pwede mo. Nakakaya naman. Tingnan nyo ha. Ito yung sinasabi kong asset ni Benny Abante. Asset ni Benny Abante. Sipol tayo. Sabi ng butike. Sabi po ng butike. So, yung asset natin, asset po ha, ito po ay published na asset ni Benny Abante. Okay, palakpakan po natin ang kanyang asset at mag-isip po tayo ng malalim kung paano yung kanyang 18 million na Ardmore. Kaya naman pala, meron siyang 18 million kay baka ambusin natin. Gago. Tangin lang yan. Gagawa-gawa ng multo. Ngayon matatakot siya sa multo niya. Ito ang mga multo niya ba yan? Asset ng 2018 hanggang 2021 is 14.3 million pesos. 14.3. At yung kanya pong asset ng 2021 to 2023, abay promote, naging 6.7 billion pesos. Anong kumpanya meron itong si Abante? Meron ba itong Abante Golden Company? Ito ba ay may kontrata na yung airport gagawa niya ng tulay magmula rito hanggang Singapore? Siyempre, it is resulta ng pagnanakaw. At meron pa siyang luxury car na involved ang 18 million Ardmore plus 3 million na local and 2 mansion internationally. Gaano kayaman si Abante? Tapos, umiikot pa ang viral niya, labas ang dila, para siyang demonyo. Katulad din siya ng miyembro ng Apo na nagbabate, labas pa ang dila. Kim Paredes, pareho na sila. Nangin ng bayan. Bayan, bayan, bayan. Marami pong katanungan na naman. Ay, puro na lang tayong tanong bayan. Hindi sumasagot ang putang inang pamahalaan. Kipit-balikat lang sila. Ika nga, gawin nyo na gusto nyo. Kung di tayo nyo nakarito, mag-people power na kayo. Kaya hindi ako alis dito. Nanakawan at nanakawan namin kayo. Yan ang plano ng mga Marcos. Tangina, masarap mag-CRY ba? Bakit kami nagpagamit? Bakit kami? Bakit kami pa na naghangad ng kabutihan? Putangina, kung nagtrabaho ka ng maayos at ang pera ng mga pinagnanakaw mo, ipinundar mo sa tamang programa para sa talaga laki na ng pagbabago ng Pilipinas. Kasi bakit kayo naniniwala sa mga negosasyon sa ibang bansa?
Meron bang sinulat si Marcos na magtiwala kayo sa negosasyon? Maraming istorya sa Marcos, lalo kay Melda, doon sa ibinitay na Iraqi president. Nako, mahirap lang magsalita, pero till it to the Marines ba? Kaya punong-puno ng katanungan, Mr. President, para sa iyo, ang laban na to, puro ka ba to? Sinusolo mo? Alam mo, ay, utang ina, oo. Sarap mong batuktukan ba? Kailan ka ba magigising? Bongbong, kailan ka magigising? Ang laki-laki, ang laki-laki. Tumingin ka magkabilaan, ang laki-laki, oh. Marcos, resign. Thank you po, Snow Lucky. Thank you po. Hindi ka nag-iisip ba? Di sana ginamit mo na lang sana yung pledge of loyalty namin. If you work for a man on heaven's name, work for him. Speak well to him. And stand by for the institutions he represent. Remember that an ounce of loyalty is worth pound of cleverness if you must grow condemned and eternally find fault. Why? Resign your position. And when you are on to the outside down of your heart content, but as long as you are part of its institution, do not condemn it. Because if you do, the first high wind that comes along your way will blow you away, and probably you will never know why. And this is now that wind waiting you to blow, and you will never know. Hanggat may pag-asa pa, lakay, BBM, huwag ka nang magpaloko na ikaw ang nadadamage. Whatsoever politically, pagpalagay na natin, hindi ka pa presidente, gumagamit ka na. Congressman ka pa lang o provincial representative, gumagamit ka pa lang. O ng kabataan mo, nakasanayan mo na yan kasi can afford man kayo, nakakabili kayo ng kung ano-ano. O di yan, okay na sana yan. Sinarili mo na lang sana. But then, tignan mo, ginagamit ka ng mga katarantadoan at gago mong pinsan. They are using you. Dapat ba na ano mo yan? Yung ba tawag to? Na-intercept mo na yan. Inadapt mo na yung ganyan. As buhayin mo. Yung salita na lang ng Ama ng Katipunan na ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Tapat ang puso. Sa totoo lang, hindi ka tapat ang puso eh. Tapat lang ang bulsa mo sa kamay ng bayan. Sa kaban ng bayan, tapat ang kamay mo sa kaban ng bayan. Putang ina, hindi yan hindi yan ang isinalita ni Andres Bonifacio bago siya namatay. Bakit namin alam yan? Bakit namin nakuha yan? And that is part of the history. It is uncovered history ba yan? It is. Noong mga panahon na yun, lumabas ang unang eleksyon. At nakaramdam siya na ganito na pinag-iinteresya na rin siya dahil na rin sa mga chismoso at chismosa. Dahil na rin din sa pagpapatunay ng mga against sa kanya dahil nga siya ay elementary lang. Kasi nasanay basta politiko, mataas ang pinag-aralan. Bakit kung ang pinag-aralan ang siyang requirements, bakit maraming mga nakapag-aral ang nagnanakaw sa bayan? Bakit?
Kahit pa sabihin mo siya'y nagtitinda lamang sa tabi-tabi, pero hindi mo nakakapitan ng kanyang ulo o ang kanyang utak sa kanyang araw-araw at pamaya-mayang nakikitang mali sa daloy ng kung ano meron ang kalsada ng katotohanan. Di ba? May karapatan siya. Pero sa ganun pa rin ba yan? Kaya nananatili na naman, panalo na naman si Abante. From the asset of 2018 to 2021 na 14.3 million, abay nagtaas ang asset niya sa 2021 to 2023, naging 6.7 billion plus a luxury cars of Ardmore car and the others plus 3 million on local, then 2 mansion international. Wow! Ganyan si Pastor Abante kayaman. Kaya ka pala inggit na inggit kay Pastor Kibuloy. Dahil si Pastor Kibuloy yumaman pero hindi nagnanakaw. At ang isa pa sa pangakatanungan, yung inyong mga, hindi nyo babayan, hindi nyo ba napansin? Yung mga witness na ipinarada ng DILG, ng mga PNP, yung sinasabing witness na nagkaso, bakit may binabasa sila? Bakit di nakatakip ang kanilang muka? Kung ikaw ay pagpalagay na natin, ikaw ay ni-rape, may act of lasciviousness, kailangan mo pa bang basahin? Na base po sa sulat na to, ako po ay ni-rape. Base po sa script na to, ako po ay nagkaroon ng act of lasciviousness. Ganun ba? Ganun ba katarantado ang may utak nitong ginagawa ninyo? Nakatakip na nga ang mukha ninyo. Binabasa nyo pa, kung ikaw ay minolestya, pwede mong sabihin, ganitong oras, alauna, araw ng Martes, buwan ng ganito at taon ng ganito. Kinapitan niya po yung binti ko at hinipo-hipo, diniplas-diplas ang aking pung-ari. Hindi mo na kailangan na mag-read ng script. Mga nakakahiya kayo. Politically motivated yung ginagawa niya, scripted. Sige nga, malinaw lang ito. May isang tao lumapit sa iyo doon sa sakayan ng sasakyan. Sakayan ng bus ba yan? Sakayan ng jeep, sakayan ng tricycle. Dinakma ang ari mo, pinisil 3 beses, at ang dibdib mo pinisil 2 beses. Pupunta ka ngayon sa DILG. Sasabihin mo, yung ganitong tao, biglang, pakisulat po. Kasi hindi ko po maalala. Hindi ko po maalala kasi kailangan po may binabasa ako. Ganon? Tanga! Nagpapakatanga kayo at nagpapatanga kayo dyan sa kagaguhan na yan ng PMP at saka ng DILG. Whatsoever, totoo man yan, scripted na scripted kasi. Mano pa, ako si Eduardo Aureo. Pagpalagay mo na. Ako si Ramon Revilla. Nagpunta ako doon sa Kingdom of Jesus Christ. Kasi ang edad ko 17, gwapo man ako, balbon, tinawag niya ako. Mga oras 30, alauna 30. At pagkatapos, pinainom niya ako ng kape. At pag-abot ng alas 2:30, pinainom niya ako ng alak. After na makainom ako ng alak, 1 hour na makainom ako ng alak, lumapit na po siya sa akin at sinabi niya, ang gwapo mo naman, Ramon Revilla. Can I kiss you? Tapos kinabukasan, I'm not remembering on that, sir. Pwede ba isulat ninyo na ganito, ganito, ganito? Ha? O gag! Hutangin na. Kung ang sarili ninyo pinapagamit ninyo para lumabas na kayo ay mga gago at tanga, kayo lamang po yun. Ang katanga nitong putang na. May tumain at tapakan mo yung taip, nagreklamo ka doon sa barangay, tapos sabihin mo sa barangay, pakisulat po. Kasi baka makalimutan ko po na nagpunta po ako doon, katapok po akong tae. Ay gago! Ang putang na. Mahiya naman kayo, DILG, PNP.
Mahiya kayo. Hindi yan kakagatin ng taong bayan yung ganyang style ninyo. O daw be? Eto, remember ha? Remember to. Abalos, remember. Ha? Ikaw pala si Alex Guo? O, naalala mo? Naalala mo? Naalala mo? O, kailangan ko ba pumunta sa DILG? Sa opisina mo at sabihin ko na, Tol, pakisulat mo nga, Tol, na sinabi mo nung nagkita kayo na ganito-ganito, na ikaw pala si Alex Guo. Pwede ba yun? Gunggong. Putang ina, lalaki na namin, ang tatanda na namin sa ganitong serbisyo. Putang ina, ginagawa mo pa kaming tanga eh. Ipinapaniwala mo sa harap ng publiko, nakakagatin ng publiko na yung mga yan na ginamit ninyo sa Kingdom of Jesus Christ na pastor na yan, lintik na yan, yan si Kibuloy na yan, inaakusahan ninyo. Inaakusahan nyo pa lang. Puta, death penalty na agad sa... Nagago ito nga putang ina to, gago. Tangina naman, no. TikTok, kahit hindi ka magmura, puta, mapapamura ka eh. Kahit the rule of the community is yung bad word, pero sometimes bad word is only an expression of feeling. Pag hindi mo to nilabas, nai-intimidate ka ba? Pwede ka pa nga ma-heart attack eh. Kaya, di ba? Gaya na sinabi ko sa inyo, ayan na, sabi ni bro, kuya, huwag mo naman sabihin ko gano'n, di ba? Hindi siya nagmumura ba yan? Hindi siya nagmumura. At ang mukha niya, anghel na anghel na anghel. Hindi siya barumbado dating, putang, hindi nagmumura. Pero nung mabangga, tinig mo yung bag, puro pera. Puro pera. At yung pera na yon confirm na ninakaw. Sino ang iboboto nyo? Sino ang anuan ninyo? Paniniwalaan nyo yung taong nagmumura katulad ko? O yung taong katulad nyo hindi nagmumura pero nagnanakaw? Kapag yun ang binoto nyo, putang ina, isa lang iisipin ko, magnanakaw din kayo. Same feathers flock, God them together. Sana baga. So muli po ba yan? Dumarating po tayo sa punto. Alam nyo naman, ang Kuya Ed ay mamamaalam na naman. Just to say adios, but not goodbye. At muli po maraming salamat po mga kuya ate sa inyo pong gifts, sa inyo pong heart, sa inyo pong patuloy po na pagtitiwala sa akin in the future. So ihahanda ko po yung another compilation on para po sa Monday. Pero kung alam ko po na maganda ang topic nito, bibira po ako ng Saturday. Pero hindi po Sunday kasi family day po yun. Alam nyo bang gagawin ko family day? Magiging clown ako sa aking mga anak. Kasi komedyante po ako na seryoso sa kanila. So that is the way and that is what the reason is. Love na love ko po yung aking mga anak. Whatsoever. Kasi yun lang po ang time na maalala nila sa akin. Pag wala na po tayo, wala na rin. Story is ended. Pero buyag. Ni Bae, pero buyag. Kasi hindi mawala po sa ganitong klase ng ating ginagawa o pagtabang o paglinang sa impormasyon na kailangan. So muli po, ang Kuya Ed TV po, direct to the point, ay nagpapasalamat po sincerely na sana po ay nasa maayos kayo palaging kalagayan. At patuloy ang amin pong gagawin at pangako na kapag there is a comprehensive informations, hindi na po ako mag-aantay ng 2:00. I-broadcast ko po sa inyo. At makikita nyo pong ako mismo nandoon. Tapos, ituro ko sa inyo. At regarding po doon sa number, cellphone number, ipapakiusap ko po. Kasi napakasikreto po kasi yung ay yung nga rin po yung GCash opo at gaya po ng sabi ni Ate Seni, si Ate Seni po ay taga Bacolod. Sabi niya kahit ambag lang sir, di ba? Ambag lang sir, pang asukal, ganyan. 50 pesos.
Abang-abang la ba? Tabang-tabang ba kay? Sabi niya, totoo po yung sinabi niyo, walang sino man ang nabubuhay dahil sa sarili lamang. Kahit po kayo ay milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo, at mas higit pa kayo sa magnanakaw na si Tambaluslos. Pag kayo na, at alam nyo nang wala na kayong madama sa paligid nyo, hindi nyo po mauutusan ang pera na kumuha ng gamot sa drawer para ipainom sa'yo at mabuhay ka pa. Ang Kuya Ed TV po, muli po ay sasabihin po natin muli ang amin pong niyayakap-yakap na tangi namin pong always na pag-asa. Ang iniwan po at sinabi ng ating mahal na tagapagpalaya, opo, ama ng ating katipunan na si Gat Andres Bonifacio. Ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso. Marami na po, marami text kapon. Sir, pasabay pasabay. Okay, 1, 2, 3, sabay-sabay po tayo. Ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Ang Kuya Ed TV po, thank you po sa lahat, sa gift, sa flower. Ate, Kuya, thank you bro, thank you ulit. Marami.